Hi guys, so nakapunta na ba kayo dito sa Casa Peregrin sa San Mateo, Rizal? So, ang first ride dito ngayong April, pumunta kami dito last week. So, gusto namin ipahagi sa inyo yung experience namin yung pumunta kami rito. Okay? By the way, kung pupunta kayo, medyo ingat lang po kayo sa daan. Medyo maraming labakdan, pero kakayanan po. So, yun, nandun na kami, napit na po kami banda dito sa pinaka kalye nila, sa daanan nila, kasi bundok naman po siya. Yan po yung daanan nila, medyo hindi pa po ispato yan. Okay. So, yan, nakikita nyo, medyo lupa-lupa pa. At saka, yung daan nila is pababa. So, yan. So, yung nakita na yung pababa, medyo na kalanganin kami, lalo na yung kasama ko. Yan. Siyempre, marami na tayong experience sa mga pababa biglaan. So, siyempre, as rider naman po, at alam na natin kung anong gagawin dyan. So, magdahan-dahan lang po tayong pagbaba dyan. Slowly but surely at safety. Okay? Ayan po, ayan. Pakita ko lang po sa inyo yung daan niyo. So, yan, bato siya pero hindi siya ganun kapata. Medyo tak-tak pa. Siguro private, medyo... Ayan. So, dahan-dahan lang po tayo. Kung kayo ay pupunta dito, dahan-dahan lang po. So, yan po yung pinakaharapan nila. So, dyan na rin po yung parking nila. So, sa kanan ay mga sasakyan, mga van, at sa kalawa yun naman po yung park ng mga motor. By the way, ingat lang po kayo dito sa park sa motor dahil po bangin po yan. So wala pa yung harang, so tsaka yung lugar nila is lupa pa, medyo mabuhangin, so ingat lang po kayo, dahan-dahan lang po sa pagpapark dyan. At meron lang po nagbabantay dyan si Manong, so ayan po, libre lang po ang parking. Walang babayaran, pwede kayo magbigay sa kanya. Ang entrance dito is 50 pesos. So, ayan. Pwede na po kayong pumasok yan. Dito lang kayo magbabayad sa pinaka reception nila. Lista lang po kayo ng pangalan. Ayan. So, ayan. Pumunta kami dito ng hapon. So, hindi na po mainit. Ayan. So, baba na po tayo dyan. Pagbaba natin, may kita nyo naman po agad yung mga bundok ko yung tanawin dyan. Tsaka yung, syempre, yung kanilang place. Ayan guys, so yeah, makita nyo lang po marami pong place na pwede nyo magpa-picture. So yeah, may mga, yung puno po, may mga tree house yan. Pwede kayo umakyat dyan. Pwede rin kayo dyan kumain. Yan, so kita-kita nyo agad pagbaba nyo, makita nyo agad yung tanawin, mga bundok. So dahil sa Mateo yan, marami dyan tayo makikita ng mga mountains at bundok dyan. Okay, so yan po. Yan.
Maliwalas na maliwalas. Di lang po siya ganun kainitan. Anyway guys, meron ditong resto na pwede kayong kumain kung nagugutom kayo. So nandiyan po lang po sa pinakagitna, yan po. Okay? Habang kumakain kayo, nakikita nyo ang tanawin. So sarap dito, relaxing po. So yan yung pinaka harapan niya kung nasa baba po na kayo. Ayan. So dyan kayo pwede kayo magpa-picture dyan. Meron yung sa gilid medyo ginagawa pa lang. So ayan po. Ayan, pwede na kayo dyan mag-picture. May mga station sila dyan para sa mga gusto mag-picture. Pero wag, kung kayo may kasama mga bata, medyo ingat lang po at medyo malalim po dyan. Okay? So ingat lang po dyan tayo ha, kung kayo may mga kasamang bata. Okay? Gilid po ng resto, may kita nyo papasok dyan, meron po dyan mga swimming pool na pwede nyo rentahan, pwede kayong mag-staycation dyan. Okay? Guys, nandito kami sa Casa Peregrine. Ito, medyo tago siya talaga. Pero yung ambience mo po, hindi naman siya dito mahangin. Saka nasa taas talaga ng pundo. Saka marami rito mga tree house para sa gusto mong picture. Para sa akin, magandang place ito para puntahan. Dahil pwede kayong magandang tanawin. Pwede din kayong mag-swim. Meron naman po silang kainan. Pwede yung kainan. Yung mga tao din ay very accommodate. So, walang problema. So, sa mga ating ka-rider, laging mag-ingat. Sana nakatulong ako na magbigay ng detalye para dito sa Casa Peregrine. Okay? Salamat!